nakakaalam na katotohanan. Ilan yung nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno. Negosyo yan, brad eh. Laking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa announce mo lang na, so, eto ng chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyado maingay, baka may makarinig sa atin. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ng ating pag-uusapan patungkol sa controversial mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo. Marami ngayon ang nagulat sa ibinunyag ni Christian Albert Gaza sa kanyang social media account hinggil sa totoong pagkatao ni Bamban Mayor Alice Goo. Kilala si Christian Albert Gaza bilang pambansang marites dahil sa malawak niyang koneksyon sa mga kaganapan sa bansa, mapapolitika man, showbiz at iba pa. At marami na rin siyang nilantad na positibong makatotohanan. Nakabase ang internet sensation sa ibang bansa dahil nagtatago ito doon dahil sa mga patong-patong na kasong estafa na isinampa laban sa kanya. Gayunpaman, marami ang sumusubaybay sa kanya dahil sa hatid nitong mga kaganapan sa bansa. At ngayon lamang ay nilantad nito ang tungkol sa mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Goo at narito ang bahagi ng kanyang pagsisiwalat. Base sa post niya sa kanyang Facebook account, aniya typical foreign family na nagbayad ng malaking halaga sa ating gobyerno para makakuha ng citizenship. Napakarami nila sa totoo lang. Naging special case tamang ito na kasi naging mayor. Ang tanong na lang kung dumaan ba sa tamang proseso ang kanyang naturalization. Baka kaya siya nagsinungaling kasi hindi manannull and void. Ang tagal ng trending nito pero never ko sinawsawan kasi kampi ako kay Mayor Alice. Dagdag pa niya, imbis na fokusan ng gobyerno yung kumokorakot ng kaba ng bayan, mas iniintindi pa nila yung isang front dummy na pumapera sa lagay at proteksyon. Kahit saang bayan sa ating bansa talamak yung ganyang sistema Pinag-iinitan nyo yung isang batang babae para mawala ang focus ng sambayan ng Pilipino sa pagmamaniobra ng Maharlika Wealth Fund na kung saan-saan na ini-invest recently. Gets nyo na ngayon? Sabi pa ni Gaza, crush ko si Mayor Alice Leal Goo kasi magaling siyang dumiskarte ng pera without stealing money from the kaba ng bayan. Hindi niya kailangan mang scam. I love business people from the gray side of life, yung hindi straight at marunong lumabag sa batas. At yan nga naging bahagi ng post ni Christian Albert Gaza sa kanyang Facebook account kamakailan lamang na ikinagulat ngayon ng marami. Closed door session regarding Pugos. Yeah. Tama ka, Christian, hindi ko mabibigay yung detalye, pero pwede ko ibigay naman yung overview, no, kung ano yung mga narinig namin. Ako nga, kinalibutan ako nung narinig ko ito dahil base sa mga information na nakalap namin na ang Pogo operation dito sa ating bansa, yung lumalaki na at yung galamay nila humahaba na. Ibig sabihin yung kanilang impluwensya lumalaki na rin. At hindi ako magtataka dito dahil sa laki ng perang gumugulong dito sa negosyo ng Pogo at sa laki ng pera ng pumapasok sa mga Pogo. Talagang itong mga sindikato gagawa ng paraan para makakuha ng impluwensya at para makakuha rin ng proteksyon. At kaya yung kinakatakutan ko nandito na makakapag-impluwensya sila ng mga politiko, mga enforcers, at isa sa mga nakuha rin namin ay yung kanilang pag-aalyansa sa mga local syndicates. Hindi natin pwedeng alisin na meron tayong mga lokal na mga sindikato rin. No? Ito yung mga kidnapper, drug dealers. At sa aming information, nakikipagsabuatan na rin sila dito para meron silang lokal na puwersa. Kaya itong Pogo, dahil nga organized crime to, dapat isipin natin lagi, Christian, organized crime to, mga sindikato to na marunong, na magagaling, no? Matatalino, magagaling, marunong mag-aral, at napag-aralan nila yung sistema natin, napag-aralan nila yung kahinaan, yung weakness ng ating sistema, at napag-aralan nila na pwede palang ma-impluwensyahan yung iba't ibang sangay ng gobyerno at sangay ng lipunan natin, at pwede silang makawala sa mga ginagawa nila.
Can you give us information regarding the agencies present during the executive session? Hindi naman po bawal yun, no? Sino yung mga nandun po? Para mas maintindihan namin yung impluensya pinag-uusapan natin dito po. Broad strokes lang, mostly enforcement agencies like PNP, PAOK. Nag-invite rin kami ng kasama sa enforcement ng POGO tulad ng Bureau of Immigration, National Security Council, saan pa ba yun nandoon? I think andoon rin ang PAGCOR. AMLAC po ba nandoon? Yes, AMLAC, andoon rin ang AMLAC, correct. Kasi nga, ito sa Banban, kakaiba ito, nakita ko may anggulo ng money laundering. So, nag-request ako na invite yung AMLAC dahil pumapasok na dito sa ating bansa yung money laundering operations ng mga sindikato. Okay, isa-isahin po natin. No? You mentioned kanina, nakaka-alarma yung sinabi nyo, yung kinatatakutan nyo, nandito na. So, dalawang bagay, yung lawak at lalim na impluensya ng POGOs ng mga sindikato sa mga politiko at saka law enforcement. Yung po muna tayo sa mga politiko, what exactly do you mean? Yung lawak na impluensya nila? Without any details, no, ang information na nakuha namin ay may iba't ibang politiko na link dito sa POGOs. At siguro ang pinakamalaking case in point ay itong si Alice Go na implicated siya dito at yung pangalan niya na sa mga dokumento ng POGO. So marami ng ganitong cases rin na lumalabas na POGO money ang nagpa-finance sa mga kandidato at POGO money rin nagpapatakbo dito sa mga kandidato. So may mga ganyan rin na lumalabas na information. At sa akin, Christian, isa sa mga yung kinakatakutan ko yung kaalyansa o kasabuatan sa mga local syndicates Dahil itong mga local syndicates, existing to sa atin, no? Hindi naman nabubuwag yan dahil nga ano rin sila, no? Alam rin nila yung patakbo dito sa ating bansa. Pag nakipagsabuatan yan dito sa mga local syndicates, ibig sabihin to, lalawak yung kanilang galamay at lalawak yung kanilang operation. At magkakaroon sila ngayon ng parang local knowledge kung ano yung kalakaran dito sa ating bansa. Kaya iyan sa akin, isa rin sa pinaka nakakatakot dahil you're putting foreign syndicates, foreign money with local syndicates at mas lalawak ngayon ang operation nitong mga local syndicates natin. Okay. Sige sir, bago po natin puntahan sa local syndicates na talagang nakaka-alarma rin, no? Doon sa politika, yung impluensya sa politika, limited ba sa local ito or baka naman pati mga national candidates na popondohan na rin ng POGO money? Hindi ko lang masabi dahil bound ako sa executive session, Christian, but definitely may mga politiko, no? At hindi ko lang masabi ngayon the detail dahil mayroon kaming policy on executive session. But definitely may politikos, no? Pero ano, no? Of course, we don't have to name names dito kung sino man yung involved, no? Pero I mean, yung influensya lang. Kumbaga kasi, kaya ko po ito tinatanong dahil nakakatakot dahil mag-e-election tayo next year. Diba? Filing na ng COCs October 1 to 8. Kung pinag-uusapan natin dito yung na-influensyahan yung mga politiko, diba? Basically, you're talking of POGO money funding possibly campaigns, diba? Nakakatakot dahil mag-e-election tayo na next year, no? So, yung lawak ba yan covered na yung local and to some extent pati national politicians? Mahirap magsabi ngayon, Christian, dahil nga we're bound by executive session, but definitely hindi malayo na itong POGO money papasok sa eleksyon. Hindi malayo yan. At nakita na rin natin yan in 2022, no? In the case of Alice Guo. At hindi malayo yan na pupunta rin sa ibang kandidato. Again, I apologize dahil mahigpit ang executive session rules namin at I need to make sure that I abide by it. Sige sir, I understand. Kasi ako na lang magkikwento ng mga possibilities. Gusto ko sana no? But, I understand. Hindi, example kayo, di ba? Na maingay kayo sa POGO. Okay? Kailan ba kayo susunod? Second term niya na po no? Second term. So I'm tapos na yung term ko by 2028. Mata-term out kayo sa termed out kayo sa 2028.
Pero kung sakasakali, let's say, tumakbo kayo for another public office, whether national again or local, pwedeng possibility kasi, yung mga Pogo syndicates naman, pondohan yung kalaban nyo, kung one-on-one or 1 versus 3 yan, or talagang gumawa sila ng malawak na malign influence operations to make sure that you would lose. Diba? That's the other possibility. Am I correct? Christian, in fact, natatandaan ko nung iniimbestigahan namin ang Pogo, I think this is in 2022. At meron kasing 3 resolution sa Senado na i-final ng mga senador para imbestigahan yung cost-benefit. No? Just to look at the cost-benefit nitong mga Pogos. Marami ng mga lumalabas sa social media to support me and then to discredit me. No? Tapos bumigat na yung discredit. At in fact, hindi lang ako, pati yung mga senador na pumirma dun sa committee report, din-discredit. Kaya tama ka. No? Itong Pogo money, hindi naman to limitado lang sa mga politiko, kundi pwede rin silang gumamit ng mga ganitong fake news or PR campaign for or against dun sa mga personalities na konektado sa paglalaban sa Pogo. Kasi ano ba naman yung ilang million yung ibuhos nila sa mga massive troll operations, di ba? To actually discredit certain candidates. Kasi go ahead, sir. Yeah, so sorry, go ahead. Maglagay sila ng tao, di ba? Maglagay sila ng tao sa posisyon to protect their interests, di ba? Itong nabanggit ko ngayon, money laundering, no? At kaya nga dismayado ako sa AMLAC doon sa hearing at yung interaction namin with them dahil hindi nila masabi sa amin kung saan at paano pumasok yung 6.1 billion pesos. Kasi itong halaga ng Pogo Hub sa Banban, pina-cost out namin sa professional engineers, nagkakahalaga ng 6.1 billion pesos. Pero hindi ma-detect ngayon ng AMLAC paano pumasok itong 6.1 billion pesos. Hindi nila masabi sa amin anong bangko, hindi nila masabi sa amin sino nakatanggap nung pera, hindi nila masabi sa amin paano nalabas yung pera. At ito, i-connect ko lang doon sa 2 money launderers na nahuli sa Singapore na partner ni Alice Go sa Baufulan. No? So, hindi malayo na itong money laundering ay nangyayari na dito sa ating bansa. At yung perang, pag hindi mo madidetect yung pera, ibig sabihin pwede niyang gamitin to sa iba't ibang objective. Number 1, pwede nilang gamitin to sa pag-i-influensya ng mga enforcers at politiko. Kung yung 6.1 doon, yung 1 billion doon, gamitin nila for PR campaign or for pagbibili ng influensya, pwede nilang gamitin yan dahil walang accountability. Hindi mo alam kung paano pumasok yung pera. Kaya hindi nakita ko yung perang umiikot dito, hindi maliit, napakalaki. At pag malaki ang pera, sigurado ko tataya ka sa mga taong makakapagbigay ng protection sa iyo. So walang paliwanag na malinaw kung paano pumasok yun. I suppose hindi naman pwedeng cash yun. Sobrang laki na, no? 6. Oo nga eh. Iniisip ko nga, cash eh. Pero paano mo naman idadalhin yung 6.1 billion in cash, no? At hindi nila mapaliwanag eh. At doon nga ako na-dismaya dahil yan ang trabaho ng anti-money laundering, to monitor yung movement ng pera. Pero kung hindi pumasok to sa ating formal systems, banking system, then may problema tayo doon. Kung pumasok sa banking system natin, hindi nila na-detect, mas malaki problema natin doon. So, ibig sabihin, may sabwatan rin sa mga bangko. At nangyari na yan. Kung matatandaan mo, yung Bangladesh issue, kung matatandaan natin, in the past, may in Bangladesh na nakawan, dinala dito. Hindi rin na-detect ng mga bangko yan until the very end na nung nag-report na yung Bangladesh government. So, pwede nangyayari ulit yan ngayon sa atin. How about you, sir? Yung idea baka gumagamit sila, yung pinapadaan sa cryptocurrency? Pwede rin yun. I don't know lang, I'm not a technical person, no? But hindi ko lang alam gaano kalaki yung amount na pwedeng gamitin sa cryptocurrency. Pero as a medium of transfer, pwede rin yun. Nagiging uso na rin yan sa mga illegal activities dahil nga hindi dumadaan sa formal banking system natin. Mag-aano ba kayo sa susunod na hearing? Papatawag niyo ba uli yung AMLAC to perhaps submit a report more detailed on how these things came to be?
Actually, after the executive session, sinabi namin sa kanila na mag-double time sila at maging proactive doon sa kanilang investigation. Kasi 2019 pa ito eh. Pero until now, wala silang report na ibinibigay sa Senado. At ibig sabihin, nung nakita namin yung time-lapse ng construction, 2019, pumapasok na yung pera dito eh. Even during the pandemic, pumapasok yung pera dito, but hindi natin na-detect. So may malaking butas talaga sa ating sistema na nakakapagpasok ka ng malaking pera pero hindi na-detect ng gobyerno at nagagamit mo sa mga illegal na aktibidad. Nga pala, Senator, nung ko pa gustong tanongin sa inyo ito, naku-curious ako. Inobserbahan ko kayo tsaka si Senator Risa. Ang lawak ng ng research nyo individually sa Pogo. In your case, may I ask, ano ba kalaking staff nyo doing all this research? Kasi matinding investigation ginagawa nyo, di ba? Matinding investigation. Mahirap. Thank you for asking that. Actually, Christian, thank you for that observation. Napakahirap dahil ang trabaho namin, ang primary work namin is legislation, gumawa ng batas. At yung paggagawa lang ng batas, matrabaho na yan. So for this particular case, itong Pogo, ang nagtatrabaho sabay-sabay, siguro mga around 12 people, mga 100 tao na sabay-sabay. But I have to give credit and thanks to the agencies dahil hindi kami pinahihirapan sa dokumento, except for PAGCOR, to be honest about it. But the rest of the agencies, Bureau of Immigration, ano ba yung ibang mga agencies? PAOK, SEC. Yung SEC yan, napaka-cooperative sila. Pag nagpadala kami ng letter today, mamayang hapon meron ng information. Kaya nabubuo namin yung picture para itong puzzle eh. Christian, nakukuha namin yung dokumento ng RAW, ina-analyze namin, tapos binubuo namin yung picture. At kasi ang gusto namin ni Senator Risa sa investigation, merong basis in investigation namin, hindi lang hearsay. Kasi dami rin hearsay dumadating. Christian, ang daming tumatawag sa opisina, na alam nila, ganito, ganyan. So, vina-validate rin namin yung information para hindi rin kumbaga hindi rin hearsay lang yung aming investigation. May dokumento talaga. Tsaka nakakatakot yan, Senator, di ba? Pwede kayong painan na mali impormasyon that would discredit the entire investigation that you're doing. Di ba? Alam mo, may limitations eh. Marami kami nakukuha information. In fact, nung lumabas tong issue ni Alice Go, marami kami tawag na nakukuha. Email, tawag, text, from friends, from iba, at marami anonymous sources. But we need to validate that dahil hindi ko naman pwedeng basta may tawag lang, yun na kaagad. No? May accusation na nangyayari. So, at least on my part, binavalidate ko talaga sa mga dokumento. At kung meron akong theory, I make it the point na sinasabi ko sariling opinion ko ito at sariling theory ko dahil based sa mga dokumentong nakikita natin. Itong Team of 12, no? Shoutout naman natin itong Team of 12 niya. Kasama na kayo dito, hindi outside of you. Outside pa ako. Tsaka Christian, itong mga Team of 12 to, mostly mga legislative staff to, so hindi naman sila investigators. No? So, but thank you for asking that. I have to give credit to them. Hindi naman sila investigators, but they really study and nag-uubos sila talaga ng oras para pag-aralan. And they make also rational recommendations, no? Para ayaw rin nila ng mga empty recommendation o walang basis na recommendations. Kaya, but thank you for asking that dahil matrabaho talaga itong ginagawa natin. Oo, tsaka parang basically you guys are doing the work of investigative journalism or law enforcement investigators in such a short period. Tsaka I can imagine the pressure, no? Kunwari, merong recommendation, nilabas yun sa floor ng Senado. Syempre, pangalan yun nakataya dun eh. Pag nasunog kayo ron yari, di ba? Correct. Tama ka doon. Actually, that's a very good point. Yung mga senador rin natin, magagaling din yan. So, kung meron kang recommendation doon, base sa theory mo, base sa ebidensya na kuha mo, talagang tatanungin nila yan. At pangalan mo na nakasalalay dyan. Kaya paulit-ulit namin tinitingin yung dokumento. Pag hindi talaga tatayo o walang basis, hindi na namin tinutuloy.
Kaya pala, napansin ko, Senator, parang at least yung dynamics niyo ni Senator Risa, parang hindi kayo nag-overlap doon sa tinututukan yung issues. Nag-usap pa kayo dyan? Kasi tama naman yan, di ba? Dahil para very efficient yung approach nyo sa investigation. Yeah, Parang you complement but you don't overlap. Is that a conscious effort on the part of you and Senator Risa? Matagal na kami ni Senator Risa magkaibigan. Sa Congress pa magkaibigan kami. But ang prinsipyo ko kasi sa mga ganitong hearing, you have to give priority to the chairman at you have to give priority to her direction. Kaya if you notice, pag nagtatanong siya, hindi ako sumasabat-sabat o hindi ako nag-interject kasi gusto kong makita kung saan yung direction ng chairman at kung ano yung mga hindi niya natanong, susundan ko na lang. In the same way, kung ako yung nag-chair ng isang investigation or isang hearing, ganun rin ang gusto ko sa mga members natin. Na pagbigyan mo muna ako matapos para ma-lay down ko muna lahat ng aking mga gustong i-lay down at dyan napapasok yung mga members natin. Yun ang sarili kong prinsipyo sa aking committee, kaya pinapractice ko rin pag iba ang chairman. At kaya nagtutugma yung aming direction dahil nasusundan ko yung direction ng chairman at nadadagdagan ko yung mga na pakita niya na sa committee. No? So, ganun yung aking practice. At I think naman na-appreciate ni Senator Hontiveros yung ganun. Kaya if you notice, hindi ako sumasabat o hindi ako nag-interject pag nagtatanong siya. Nagno-notes ako para masundan ko rin yung kanyang tatanungin. But thank you for that observation again. Christian, namin ko na-observe. But thank you for that observation kasi importante yan sa committee na yung pagtatanong mo klaro sa publiko. Kasi kung interject ka ng interject, naguguluhan yung chairman, naguguluhan rin yung nakikinig. No? Dahil yung idea ng chairman nalilihis at naguguluhan na yung buong hearing. Kaya ako tinatapos ko talaga yung kanyang pagtatanong para klaro sa listeners natin yung takbo ng committee hearing. Tama. Kasi nga, unang isip ko, nag-uusap pa kayong dalawa ni Senator Risa kasi walang overlap pero may complementarity yung approach, no? Kunwari, yung hindi na tutukan ng isa, doon nakatutok yung isa. Kasi diba mahirap pag duplicate dahil kulang naman ng oras. Tama. Tapos, tama rin sinasabi niya eh. Di ba meron kayo tinutumbok na line of questioning, meron target yan eh. Pag may singit na singit, hindi kayo aabot sa tumbok na yan, di ba? But to be honest, it's easier said than done, Christian. Pero madalas kasi nangyayari yan sa committee na may mga senador tayo na may idea pumapasok, biglang nag-interject. Ang kawawa doon yung nagtatanong dahil nawawala siya doon sa tinatanong niya. No? So dapat, at least ako magandang observation, believe ako sa'yo, nakita mo yun. But in my case kasi talagang pinapatapos ko. At kung natanong niya na, okay naman yun. Walang namang issue sa akin. Importante naman as a committee, natanong yung question na yun. Okay lang, Senator. Hindi man natin mapangalan, ano? Dapat yung observation mo, believe ako sa'yo. Executive session na lang. Kasi minsan may mga di ba, I'm not saying dito sa exact hearing na to, no? Pero in previous hearings, lalo yung mga na-cover ko before, minsan may mga senador na parang not listening eh. Okay, biglang dating sa floor, hindi na masyado nakamonitor sa office nila, biglang magtatanong. So, ilang beses natanong yan eh. Di ba? Parang, kawawa naman yung nagtatranscribe, di ba? Paulit-ulit. Ilang naman. Ako siya natanong. I'm sure, veteran ka na sa covering ng mga hearings. Nangyayari talaga yan. No? Kaya, ako naman ay give respect. Sino may floor? Kung for example, binibigay isang member ng time niya na, ako hinahayaan ko na siya. Natapos ko na lang kasi para hindi rin siya maguluhan sa kanyang pagtatanong. Ito last na on this point, no? Di ba ang problema pag yung chair naman masyadong minomonopolize yung yung hearing. Diba? Yung hindi naman makastage. Alam ko na pinatumbok mo dyan. May mga ako as chair, actually, ito nakita ko naman sa Senado, yung mga chairman naman, and most of the, lalo na yung mga matatagal na sa Senate, pinapayagan yung mga members to ask first, so nasa dulo na yung chairman. I think that's a good gesture rin kasi gusto mo rin yung mga members mo to participate in your committee. No, importante na mayroon kang members na gustong sumali sa committee mo. So in order to do that, bigyan mo sila ng chance magsalita muna o matapos yung kanilang pagtatanong. Dahil ikaw naman yung chairman, you dictate the pace, you dictate kung ano yung dapat tanungin eh. So
para mainganyo naman, mainganyo yung members mo magtanong, hayaan mo muna silang magtanong. May mga ganyan naman na chairman. Ako yan ang pinapractice ko rin in my committee. Ito last na. Pupuntahan na natin yung PAGCOR. Ito lang, I have to say it. Kanina nung una lumabas kayo sa camera, I thought I was speaking with Mayor Wes Gatchalian. Yung gising niya ngayon, medyo mas kamukha niya si Wes. Okay. Pangilan ba si Mayor Wes magkakapatid? Si Mayor Wes is bunso. Ang age difference namin is I think 7 or 8 years. Kayo yung panganay? Ako yung panganay. And then Tapos may sunod, pero wala siya sa politika. And then si Secretary Rex ang pangatlo. Bali, 4 kayo. Babae yata yung susunod, no? Yung second? 4 na lalaki kami. Puro lalaki. Ibig sabihin, si Daddy matino, Ibig ng kasabihan, puro lalaki. Puro lalaki kami. Okay. Anyway, sige, puntahan natin, Senator, yung accountability ng PAGCOR, no? If I'm not mistaken, parang may namonitor ka statement from them saying na ang problema yung illegal na pogo. Okay? So, ano ba yung mga nakikita niyo dapat ginawa rito ng PAGCOR na hindi ginawa? Ako, Christian, the first legislative proposal na dapat itulak ng committee ay yung paghihiwalay ng regulatory function at yung operating function ng PAGCOR. Ang PAGCOR kasi dual personality. Kumikita siya sa pagkokolekta sa mga pogo at sa kabilang banda, nagre-regulate siya. Ibig sabihin, hinihigpitan niya yung patakbo ng pogo. Pero dahil nga may conflict of interest, mas binibigyan niya yung mas malaking halaga yung kita at the expense of regulation. Kaya bigyan kita ng very concrete example. No? In the case of Banban, sabi nila na meron silang 24/7 na PAGCOR personnel doon since the start of that Pogo Hub in Banban. Pero kahit na 24/7 nandoon, nangyari pa rin yung human trafficking, nangyari pa rin yung scamming, nangyari pa rin itong marami sa mga empleyado doon, walang employment records. Kaya makikita mo failure of regulation na kahit na may physical presence ang PAGCOR doon, hindi sila nagre-regulate. Pangalawang halimbawa, nung tinignan namin yung incorporation papers nitong Pogo Hub sa Bamban, ni Hongsheng at Zunyuan, yung kanilang incorporators, peke yung address, peke yung tao, wala silang ginawang verification dito sa mga incorporator. Simple verification lang ng incorporator. So may failure of regulation. Kaya makikita natin na ang PAGCOR, dahil sa kanyang dual personality, binibigyan ng pahalaga yung kita. Approve lang ng approve. Hindi siya nagre-regulate. At dahil hindi siya nagre-regulate, nagkakaroon na tayo ngayon ng problema. No? So, yan ang nakita kong isang legislative proposal para maiayos natin ang patakbo ng gaming industry. Not only for Pogo, but the entire gaming industry in our country. So, paghiwalay yung functions na yan? Paghiwalay yung functions ng regulation at ng operation. At buong mundo, ganyan, sa Nevada, sa Macau, sa ibang jurisdiction, magkahiwalay talaga yan. Walang kinalaman ang regulator sa kita. So paano po yung magtatayo ng separate entities focus solely on regulation? Yes. Yung isa solely on money making? On money making, on collection. No? So meron kang isang agency na promoting the mga investments into gaming, siya yung nangongolekta, pero sa kabila, yung regulation, siya naman nagbabantay nitong mga gaming activities at investments sa ating bansa. Pero do you think, Senator, ang malaking reason talaga niyan yung dual function ng isang regulatory body? O baka naman we're speaking of individual regulators deciding to look the other way dahil siguro nalagyan. We're not saying ito nangyari, pero di ba, baka ganun. Wala akong individual. Yeah, wala akong evidence towards that, but that's a possibility. No, kasi nga itong perang pumapasok na galing sa Pogo, napakalaki. With that amount, no, with 6 billion, anything is possible. Pwede silang maglagay anywhere. No? Pwede silang mag-influensya anywhere. And I'm not talking about just the top people. Even yung mga simple rank and file or simple line managers, pwede nilang